So hello guys, I am Jessa Dumana. So ngayon, tatalakayin ko po ang talambuhay ni Jose Rizal. Si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialunda, na mas kilala bilang si Dr. Jose Rizal, ay isinilang noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Ang kanyang mga magulang ay sina Francisco Rizal Mercado at Teodora Alonso Rialunda, na kapwa nagmula sa mga prominenteng pamilya. Ateneo Municipal de Manila. Nag-aral siya sa Ateneo Municipal de Manila kung saan siya ay nakakuha ng Bachelier ng Sining na may pinakamataas na karangalan. Universidad ng Santo Tomas. Nagpatuloy siya sa Universidad ng Santo Tomas kung saan nag-aaral siya ng filosofiya, panitikan at pagkatapos ay nag-aaral ng medisina. Universidad Central de Madrid. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad Central de Madrid sa Espanya, kung saan siya ay nakakuha ng lisensya sa medisina. Nag-aral din siya sa Paris at Heidelberg upang magpakadalubhasa sa ophthalmolohiya. Kilusang propaganda at mga akda. Si Rizal ay naging isang aktibong membro ng kilusang propaganda na naglalayong magkaroon ng reforma sa Pilipinas sa ilalim ng pamahala ng Espanya. Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Isinulat niya ang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo na naglalarawan ng mga pang-aabuso ng mga praile at ang mga problema ng lipunan sa Pilipinas. Ang mga nobelang ito ay nagbukas ng mga mata ng maraming Pilipino sa mga katiwalian at pang-aapi na naganap sa bansa. La Liga Filipina. Itinatag ni Rizal ang La Liga Filipina, isang samahan na naglalayong magkaisa ang mga Pilipino at itaguyod ang pagbabago sa pamamagitan ng legal na paraan. Pagdakip, pagkakulong at pagbitay. Dahil sa kanyang mga akda at aktibidad, si Rizal ay itinuring ng isang banta ng mga Espanyol. Siya ay dinakip, ikinulong at pagkatapos ay ipinatapon sa dapitan. Kalaunan, siya ay binitay noong Disyembre 30, 1896 sa Bagumbayan na kilala ngayon bilang Luneta. Pamana. Si Dr. Jose Rizal ay kinikilala bilang isa sa mga pambansang bayani ng Pilipinas dahil sa kanyang kontribusyon sa pagkamulat ng mga Pilipino at pagtataguyod ng kalayaan. Ang kanyang mga akda ay patuloy na pinag-aaralan at pinahahalagahan hanggang sa kasalukuyan. Thank you for watching.